mga politicians, mga contractors, mga empleyado ng gobyerno. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button, at paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Pati yata mga media personalities, hindi na nahihiya. Wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan, kung pinaghirapan yan. Wala na talagang delikadesa pagdating sa pera. Pag-usapan natin ngayon, itong naging controversial statement itong si Mayor Vico Sotto tungkol dito kay Julius Babaw at Corina Sanchez. Ang tinitingnan natin dito ay yung ano ang pinanggagalingan nitong si Vico Sotto para mag-issue ng statement o magsalita sa media tungkol dito sa ginawang interview nila Julius Babaw at Corina Sanchez dito sa mag-asawang Diskaya. Ito kasi mga Diskaya, base na rin sa dalawang interview na nakita natin na ginawa nga nila Corina Sanchez at ni Julius Babaw, ay talagang nanggaling sa wala. At yumaman na nga. More or less yun ang istorya ng buhay nila. Ngayon, ang tema ng kanilang istorya ay para daw maging inspirasyon. Itong naging success story ng mag-asawa na from rags to riches. So, yun lang ba ang talagang nakikita nating tema ng istorya at para maging very attractive ito sa dalawang veteranong journalist para ilagay nila sa kanilang programa itong istorya ng mag-asawa. Dahil kung tutuusin, yung istorya nitong mag-asawa na to na umamin na ang kanilang pagyaman ay nag-umpisa nung sila nga ay naging kontraktor ng DPWH. So ano ang medyo katakataka dyan at medyo questionable dyan? Pag ikaw, kontraktor ng gobyerno, unang-una sa lahat, hindi naaangkop yung kanilang ipinakitang yaman doon sa supposed to be kinikita nila sa pangungontrata sa gobyerno. Kung pag-uusapan po natin ay parehas, honest to goodness na pangungontrata. Na pag yan po ay umaabot ng daan-daang milyon, napakalaki na po ng 15% nakikitain mo dyan. Para sa mga bilyon-bilyon or daang milyon, mga daang milyon na proyekto sa gobyerno. Dahil po, yan ay dapat sinasala ng mga authority dyan sa DPWH, yung kanilang mga engineers, na hindi dapat aabot or lalagpas dyan sa threshold na dapat nilang kitain. Kung titingnan natin ang katulad ng pamumuhay ng isang veteranong kontraktor na talagang dekada nang naandyan dyan sa industriya ng pangungontrata, na itong sila David Consunghi. Itong si David Consunghi, definitely, kung talagang susumahin natin, mas mayaman ito dito sa mag-asawang Diskaya. At mas matagal na sa pangungontrata sa gobyerno. At mas malalaki, definitely, ang mga proyekto nito na nakuha. At ito po ay isang hindi lang kontratista, sila David Consunghi ay developer na supposed to be talaga namang mas malaki ang kita sa pagde-develop.
mas malaki ang papasok na pera. Ang sinasabi natin dito, mukhang hindi proportionate yung ipinapakitang yaman ng mga diskaya doon sa naganap na interview nga ni Corina at ni Julius. Doon dapat sa pamumuhay na meron sila bilang contractor ng DPWH or contractor ng gobyerno for that matter. Po ay matutunghayan niyo po ang inspiring na kwento ni na Kuya Curly at Ate Sara. Lumaki po sila sa hirap, pero dahil naging matagumpay ang kanilang negosyo, itinuturing na silang mga bilyonaryo. Parang dito sa baba, parang personal use lang namin, nasa 30 plus na yata siya. 40. Mga 40 plus. Ano Gusto namin yung mga SUVs para kasi apat mga anak namin, isang sakayan lang kami lahat, parang nasa isang... Nagagamit niyo ba lahat yan? Yun, hindi na. Eto, nakita ko to, sinerge ko talaga sa ano to. Walang ganito sa Philippines. Nasa YouTube. Grand Wagoneer, parang jeep. So, wala siya dito, walang ganito sa Manila. Pinaship ko from the US. From the US. It's an American car. Yes, it's an American. Logo niya. Oo nga, no? Astig, oh. Bentley. Pagalo, oh. So, para may projector siya, oh. Actually, champagne glass. Nagkamali ako. So, yan. Champagne. Yan. Pwede siya dyan. Tapos may champagne holder dito. Tapos so, sabay chiller din siya. So, pag Kasi ano, champagne dyan. yan. Armrest lang siya pag ano. Oh, Para kang yan. nasa, ano, first class na aeroplano. So, pwede siyang ibalik. So, yan yung kulay ng Hermes. Tapos may skylight siya sa taas. Yung mga stars. Yes. Oh my God. Parang, so kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano ba to? Yan. Pero hindi ko pinagagamit tong payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Yan. Yung payong niya. So, tig-isang payong yan. Yes, on both sides. Ayun. So, Sa business, anong naitutulong nito pag nakitang marami kayong mga sasakyan? yun nga, yung sa business side, your clients come here and nakita nila, pagpasok, pag nagpa-park sila dito, yung dami yung ganda ng kanya. Sa amin lahat yan yung luxury car. So, Ang tanong, Mr. Julius Babaw, at siguro kasama na rin sa tanong na to, si Corina Sanchez. Although hindi ko pa nakita ng buo yung video, yung interview na ginawa ni Corina Sanchez. Pero kung the same lang halos ang tema ng inyong interview, kasama ka na rin dito sa tanong ko, Miss Corina Sanchez. Again, Mr. Julius Babaw. Hindi ko makuha kasi kung ano ang inspiring dito.
sa interviewong ginawa mo. So, ang tanong nga, Mr. Julius Babaw, alin dito sa parte ng interview mo, sa bidyong ginawa mo, ang inspiring? Ang dapat tularan at dapat maging modelo para sa mga Pilipino. Ikaw, Mr. Julius Babaw, saan kang parte nito na inspire? Yung labis-labis na yaman na ipinakita ng mga diskaya, na-inspire ka dyan? Sa tingin mo, dapat ipakita ito para maging inspirasyon ng mga Pilipino? Ha? Sa totoo lang, inspiring ba talaga itong ginawa mong interview sa mga diskaya? Dapat ba itong tularan? Dapat ba itong maging inspirasyon para magsikap sa buhay ang mga Pilipino? Yung maging maluho, yung mag-display ng karangyaan, sa tingin mo, inspiring yan? Mr. Julius Babaw, Miss Corina, inspiring ba itong ginawa ni Julius? Marami bang Pilipino ang matutuwa at mai-inspire para magsikap dahil dito sa ipinakitang yaman, labis-labis na display ng yaman nitong mag-asawang diskaya? Ako wala akong makita nauumay ako sa sobrang pagyayabang ng kanilang yaman na hindi ko naman nakita dito sa isang kontraktor na binabanggit ko na mas matagal na sa kanila sa business, mas matagal na sa kanilang naging mayaman, pero napakasimpleng tao itong si David Consunghi. Wala akong nakitang ganitong pagyayabang. Wala akong nakitang ganitong pagdi-display ng mga sasakyan. Pero very inspiring. Sa totoo lang, na-inspire ako ng todo sa kwento nitong si David Consunghi. Pero dito, sa mag-asawang diskaya na ginawang interview, ginawa ng video nitong si Julius Babaw, wala akong nakitang nakaka-inspire dito. Nasusuklam ako dahil alam na alam ko, ito ay kontraktor ng gobyerno. At alam naman natin, kahit wala pang lumalabas na yung sinabi ni Presidente Marcos na nagkaroon ng mga ganitong mga kontraktor na may mga anomalya, naglabas siya ng mga pangalan at kasama na nga dito yung mga diskaya, mag-asawang diskaya. Wala pa yan, alam na natin kung gaano kadumi ang labanan ng construction contract diyan sa DPWH. So hindi naman tayo para-parehong kahapon lang pinanganak. Para makakita kang ganito ka-display ng yaman, ganito kayaman at ganito kung mag-display ng yaman, tapos alam mong kontraktor ng gobyerno, gagawa mo ng istorya to inspire people? Ha? Mr. Babaw? Hindi ka rin kahapon lang pinanganak, Mr. Babaw. Hindi kita masisisi. Wala akong pakialam diyan sa ginawa mong transaksyon mo sa mga diskaya. Kung ano man yan. Wala akong pakialam diyan. Ang sinasabi ko lang kung ang dahilan ng paggawa mo ng video na to to inspire Filipino people, malabo yan. Hindi inspiring ang pagkakagawa mo ng istorya, ang pagkakapackage mo. Yung magdi-display ka, ipinagyayabang mo yung iyong yaman, yung mga sasakyan na sobrang dami na hindi mo na nagagamit. Bumili ka ng isang sasakyan dahil may payong, mayroong holster ng payong. Bumili ka ng sasakyan dahil may mga champagne glass na paglalagyan. Mayroong lalagyan ng bote ng champagne. May chiller. Yung iyayabang mo na ikaw lang ang may sasakyan na ganyan dito sa Pilipinas.
Inspiring ba yan, Mr. Babaw? Hindi ba dapat ang kwento ng buhay na magiging inspiring para sa mga Pilipino ay yung totoong honest to goodness business na talaga namang pinagsikapan hanggang sa naging successful. Pero hindi nagpapakita ng yaman, hindi nagpapakita ng yabang. Katulad nitong si Mr. Ramon Ang, na-interview nito ni Katunying. Wala rin akong nakitang ganitong pagdi-display ng yaman. Wala akong nakitang ganitong pagyayabang. Pero very inspiring ang istorya. Gaya na rin nga nitong si David Consonghi. Nung in-interview yan, nakaka-inspire ang kwento nila. Lalo na't nakikita mo ang pagiging humble. Pero ito sobrang yabang. Sobrang display ng kanilang yaman. Hindi sila nakaka-inspire. Mr. Julius Babaw, hindi ko lang alam sa'yo at saka nung asawa mo kung talagang na-inspire kayo dito. Iba rin ang takbo ng isip nyo. Kung ganitong klase ng packaging, ganitong klase ng istorya ang nakaka-inspire sa inyo. Pero sa akin, hindi. At siguro, ganun din sa napakaraming Pilipino. Yung ganito ay pagyayabang. Hindi ito para magbigay ng inspirasyon, Mr. Julius Babaw. Ewan ko. Sa inyo, mga kapwa ko Pilipino, inspiring ba ang ganitong klase ng istorya? O magdududa ka? Dahil ang transaksyon nito ay sa gobyerno. Pagkatapos magpapakita ng ganitong sobra-sobrang yaman, ano ngayon ang maiisip natin? May inspire ba tayo? O maghihinala tayo na ito ay nagnanakaw? Alin doon sa dalawa, mga kapatid, mga kababayan? Alin doon ang maiisip nyo? Yung kanilang ipinakitang lifestyle, yung pinakitang luxury vehicles na umaabot ang 59 yata. Ang ibig sabihin po niyan, ang nakatabing pera niyan ay bilyon-bilyon para magkaroon ka ng interes, bumili ng ganyang karaming sasakyan na milyon-milyon din ang halaga. At alam naman natin, yung ganyang karaming sasakyan, hindi mo na magagamit yan. Luho na lang talaga yan para i-display mo ang iyong yaman. Tama po ba sa government contractor na magpakita ka ng ganyang yaman? Although, mabuti na rin po ito na na-display ito. Ang ibig sabihin po nito, gaya nga na sinasabi ko kanina, mukhang hindi proportionate ito sa kita nila. Kung meron ka 100 milyon na kontrata, kumita ka ng 10%, ay meron kang 10 million pesos na kita. Ngayon, sabihin mo nang umabot ng 100 ang tag 10 million mo na kita dyan sa pangungontrata mo. Isipin niyo po na ang dami mong obligasyon na dapat bayaran dyan. Ang dami po. Bukod sa taxes mo, yung maintenance ng mga heavy equipment mo, yung mga fixed cost mo sa opisina, yung mga pasweldo mo sa tao. Kaya sinasabi ko po, mukhang hindi proportionate yung ipinapakita niyang yaman. Unless po, ito ay merong mga ekstrang kita diyan sa mga government projects dahil nga hindi talaga normal na pangungontrata. Ano po yung mga hindi normal na pangungontrata? Ito po yung mga fixed, yung mga arranged contracts ng pinafacilitate nga ng mga tauhan dyan, ng mga ibang mga unscrupulous engineers dyan sa DPWH, na kung saan pinaghahati-hatian na nila ang pera na para dyan sa proyekto.
Kaya po, hindi na lang 10 to 15% ang kinikita ng mga yan, lagpas na po doon sa threshold na dapat nilang kitain. At sila ay hindi mag-iimikan, magtataki pa niyan. Ang pinakamadugo dito para sa taong bayan ay yung proyekto na hindi talaga ginawa. Yung sinasabi ng presidente na guni-guni lang. Diyan po talagang tiba-tiba ang mga kontraktor. Isipin nyo, hindi na sila mamumuhunan, hindi sila gagastos, wala silang supervision, wala silang effort, wala silang kahirap-hirap, maghahati-hati na lang sila doon sa pera. Diyan po ang sinasabi kong wala na sa proportion, wala na sa threshold yung kita. Paglabas ng budget, hati-hatian na lang sila. Noong mga makikinabang dyan sa DPWH. Hindi ko sinasabing lahat dyan ay nakikinabang ng ganyang klaseng sistema. Pero lumalabas sa investigasyon na marami talaga dyan. At unti-unti na nga naglalabasan. Katulad nga nung nangyari doon sa Batangas kung saan nag-attempt itong isang district engineer na lagyan itong si Congressman Libiste. Nag-attempt siyang bigyan ng 3 million at kinakausap siya kasi kung tinanggap niya yung 3 million, 3.1 million yata yan, kung tinanggap niya yon, meron ng kasunod, meron ng arranged, meron ng sinasabing porsyento doon sa mga susunod na projects. Kaya po ang sinasabi ko rito, mga kapatid, mga kababayan, diyan po tumitiba-tiba ang mga kontraktor. Yung halos wala na pong puhunan. Wala na po silang ilalabas na pera, babayaran na lang nila in advance yung mga opisyal dyan sa DPWH na mga tumatanggap na kasama sa sindikato. Hindi po lahat yan, pero marami dyan. Maghahati-hati na sila sa pera. Isipin nyo kung gaano kaginhawa ang sitwasyon ng kontraktor na kukuha ng milyon-milyong pera, walang puhunan, mga kapatid, mga kababayan, walang puhunan. Yan po ay napakasakit sa mga mamamayang Pilipino dahil talagang diretso ng pagnanakaw ang ginagawa nito mga ito. Hindi po tayo naiinggit sa ganitong klaseng pamumuhay. Sanay po tayo sa buhay na simple. Basta kumain po tayo ng 3 beses sa isang araw, minsan may konting merienda, ayos na po sa atin yan. Dahil lahat naman po tayo mawawala sa mundong ito. Mawawala tayo sa mundong ito. Kadalasan pa, itong ganito kayayaman, nag-iiwan ng salapi, nakatakot-takot, bilyon-bilyon sa kanilang mga pamilya, sa mga anak. Yan po ang nagiging sanhi ng pagkakagulo ng magkakapatid, pag-aaway-away. At pag nagkasakit ka na ng wala ng kalunasan, wala ring magagawa ang iyong pera kung kukunin ka na talaga. Kaya po, hindi ko makita ang logic para maging ganito sila magkaroon ng ganitong klaseng pag-display ng yaman. Ostentatious display of wealth. Ano ang makukuha nila dito? I-display lang nila, ipinakita lang nila na tayong mga mamamayan makapag-isip ng hindi maganda tungkol dito. At may basehan na po tayo. Gaya nga, nung naging press conference, yung pagsasalita ng ating Pangulong Bongbong Marcos, na itong mga diskaya, ito yung mga favored contractors dyan sa DPWH. Hindi na po nila pinaghihirapan ang kanilang kita kung pagbabasihan natin yung sinabi ni PBBM. Na may mga ghost project at may mga dinideliver na mga substandard. Bakit po sila nakaka-afford mag-deliver ng substandard? Kasi nga, yung mga corrupt officials ng DPWH, hindi naman sila sisitahin. Pag nag-submit sila ng billing,
pag nag-submit sila ng kanilang mga sisingilin sa gobyerno, pipirmahan na lang po yan ng mga DPWH employees na kasama sa sindikato na wala ng inspeksyon. Kahit mag-inspection pa yan, makakita yan ng mga substandard doon sa site, hindi na po pakikialaman yan. Bakit? Kasi nga, pag dinelay nila yung inspection, madidelay din yung para sa kanila. Ganyan po ang sindikato sa gobyerno. Ganyan po tayo kinakawawa ng mga corrupt officials at ng mga corrupt na contractors. Gabalikan ko nga ulit si Mr. David Consunghi. Ito bang si David Consunghi, nakitaan ba natin ito nagpakita sa media ng kanilang mga ginagamit na sasakyan? Pinakita yung gara ng bahay, pinakita yung gara ng pamumuhay, ikinuwento kung bakit binili yung ganitong kotse, binili ito yung ganitong sasakyan. Ang isang sasakyan pa nila, binili lang dahil nagustuhan may payong. Merong suksukan ng payong. Yung isa naman, binili isang luxury car din na merong lalagyan ng mga champagne glass. Merong lalagyan ng champagne. Isipin nyo yan, mga kapatid, mga kababayan, nanggaling po sa taxes natin yan. Na sinasabi ko nga, hindi proportionate sa kanilang kita yung ipinapakita nilang ostentatious display of wealth. Kung ikaw normal lang na negosyante, hindi ka bibili ng mahigit 50 na luxury cars para lang itenga mo dyan sa garahe mo. Kung ikaw ay isang matino, normal na kontraktor sa gobyerno. Kawawang-kawawa po tayo mga kapatid. Nakakaiyak kung iisipin natin na dapat ang ganda-ganda ng kapaligiran natin, hindi tayo binabaha, maganda yung serbisyo ng gobyerno, kung itong mga perang ito napupunta sa tamang proyekto, hindi napupunta sa bulsa ng mga magnanakaw. Yun po ang pinakamasakit, mga kapatid, mga kababayan. At ito pa ang isa pa sa pinakamalupit. Yung sinasabing involvement ng mga senador, involvement ng mga congressmen, na sana sa lalong madaling panahon ay lumabas ang mga pangalan yan. Dahil po, itong mga politikong ito, sila po ang nag-e-effort, sila po ang nag-aarkitekto para magkaroon ng proyekto. Doon po ginagawa yan sa mga insertion. Kasi nga, ang hirap i-trace. Pag nag-check yung pinuno ng bansa, ang presidente, hindi niya makikita basta-basta yan, yung mga insertions na yan. Pag pinagkaisahan ka ng Speaker of the House, kasama ang Senate President, ang presidente walang magagawa dyan. Hindi ganun kadaling hanapin yan, yung mga insertions na yan. Kung magkakaisa ang Senate President at ang Speaker of the House, yun po sinasabi ko. Pag nagkaisa yan, doon sa mga insertions, wala pong magagawa ang Pangulo dyan. Ang hirap hanapin yan. Kaya nga ngayon, galit na galit ang presidente dahil dyan. Kawawa ang presidente rito. Galit na galit siya dahil sa pinagkakaisahan siya. Ngayon, nag-uumpisa na investigasyon. Sana lumabas ang mga pangalan nitong mga senador na to para matuto ang taong bayan, wag nang iboto mga ito. At bukod dyan, mga kapatid, mga kabayan, Mr. President, ipakulong po natin ang mga ito. Ipakulong natin itong may mga kasalanan na to. Sobrang laki ng kasalanan sa mamamayang Pilipino. Napakalaking krimen ito na dinedeprive mo ang mga mamamayang Pilipino na nagpapakahirap, nagtatrabaho para magbayad ng taxes, magkaroon tayo ng budget sa gobyerno na ganyan, na dapat bumabalik sa serbisyo, bumabalik sa mga infrastructure, na napupunta lang po, napakasakit, dito sa mga magnanakaw na politiko, magnanakaw ng mga empleyado,
magnanakaw ng mga kontraktor. Tulungan po natin ang Presidente in our own little way para magkaroon ng closure ito at maibalik ang tiwala ng mga mamamayang Pilipino sa gobyerno. Mga kapatid, mga kababayan, sira na po, wala na pong tiwala ang tayong mga mamamayan diyan sa Kongreso. Upper House at Lower House. Kongreso diyan sa Lower House at Kongreso diyan sa Senado. Lalong-lalo na kung mapapatunayan ni Senator Ping Lacson. Kung may mga papangalanan na siya, at definitely pag nagbigay ng mga pangalan yan, may hawak na ebidensya yan. Paano pa tayo magtitiwala sa mga yan? Mr. President, magtitiwala lang kami ulit sa gobyerno kung makukulong ang mga senador na korap, makukulong ang mga congressmen na korap, at makukulong ang mga empleyado ng DPWH na korap, pati na po ang mga kontraktor na korap. Dito sa mga Diskaya, pati BIR may problema dyan, pati customs may problema dyan. Bakit ngayon nyo palang iimbestigahan ito? Ibig sabihin, dyan sa BIR, dyan sa customs, may mga nakinabang din. Bakit umabot ng ganyang karami, mahigit 50 luxury vehicle, mga imported vehicles, ngayon nyo lang titignan yung papeles. Ngayon nyo lang titignan, mga punyeta kayo. Ang dami ng red flags niyan definitely ng mga nakaraan. Bakit narehistro lahat yan nang wala man lang kayong kaimik-imik? BIR, wala rin kayong kaimik-imik. Definitely, nakinabang ang ibang mga empleyado dyan. Ganyan po kalawak, mga kapatid, mga kababayan, ang nangyayaring korupsyon dito sa Pilipinas. Napakasakit po. Dapat napakayaman na natin, napakaganda na ng ating pamumuhay. Yung mga serbisyo ng gobyerno ay napakaganda. Kung hindi po dahil pinagkakaisahan tayo ng lahat ng magnanakaw dito sa gobyerno. Pinagkakaisahan po tayo para po silang mga sindikato ng magnanakaw. Kaya po itong presidente, si Bongbong Marcos, pagkakaisahan din to, pagtutulungan ito ng mga corrupt officials na nakapaikot sa kanya. Kaya kailangan po ng taong bayan tulungan si PBBM at kailangan nating suportahan itong si Senator Ping Lacson. Kailangan po nating suportahan itong si Mayor Benji Magalong at iba pang tatayo para sa mamamayan, para sa honest to goodness na gobyerno. Itong sila Risa Ontiveros, sila Tito Soto, ito pong mga ganitong klaseng senador kailangan nating tulungan at suportahan. At iba dyan sa mga, dyan sa lower house, yung mga tatayo dyan para sa honest to goodness investigation, suportahan po natin to nang matapos na itong pagdurusa ng mamamayang Pilipino dahil po sa napakalawak na sistema ng nakawan, aping-api ang mga mamamayang Pilipino na nagpapakahirap magbayad na kanilang mga taxes. Mga kapatid, mga kababayan, hanggang dyan na lang po muna. Maraming salamat po sa inyo sa pagsama sa aking episode for today. At sana po doon sa mga bago lang sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, paki-like na rin po, paki-press yung like button, at paki-share po natin sa mga kapatid, mga kaibigan doon sa ating mga kababayan na hindi pa aware tungkol sa mga ganitong klaseng balita. Nang sa ganun po, marami tayong magkaisa na nakakaalam nito, mag-ingay tayo para makarating dito sa mga corrupt officials na to, na tayo ay galit na galit at makikialam tayo at magmamasid tayo sa mga pangyayari nang sa ganun, once and for all, matapos na itong nakawan na to or malaking portion man lang dito ay matanggal na nang sa ganun, yung serbisyo ng gobyerno na dapat nasa tao ay maibigay sa mamamayang Pilipino. Again, thank you so much mga kapatid, mga kababayan, at
magkita-kita po tayong muli.